At ngayon nga gusto kong ugaliin na sumagot din ako sa mga viewers, supporters, followers natin sa Blue app. And let's start kay Dayday Casera Sisha. Hindi ko alam paano i-pronounce actually. Pero yun nga po, shout out po sa lahat ng mga nanonood natin dyan sa Blue app. Maraming maraming salamat. So may tanong si Ma'am. Ma'am, evening po. Ask ko, kag po, paano po i-apply ang numeracy sa Filipino po? Paano nga ba? Isa 'to sa mga mahihirap, isa ito sa mga pinag-uusapan. Char. Okay, isa ito sa mga medyo mahirap sa totoo lang. Akala ko mahirap pero madali lang. Siyempre, dahil ako mahilig akong magtanong, 'pag hindi mo alam gamitin mo si Magta, magtanong. Pero totoo 'yon, 'di ba? Like for example sa English, ang literacy papasok na 'yan kasi when we say literacy and numeracy kasama po 'yan sa ano natin, sa lesson. By the way, sa mga nagtatanong po, sa mga nai-COT, DepEd ranking, ayan, para sa mga teacher, so kailangan kasama yon sa indicators natin na yung literacy and numeracy. So, pag sinabi nating literacy, ang bata marunong magbasa at naiintindihan niya kung ano ang binabasa niya. Pangalawa, pag sinabi nating numeracy, magaling sa numbers sa mga bata. Hindi lang niya basta alam yung numbers, yung pagkakasunod-sunod, magaling yan sa math. Nung nagma-minus, nagpa-plus, nagta-time. So, dapat daw, kahit anong subject daw ang ituturo natin, napapasok natin yung dalawang yan. Ang literacy at ang numeracy. So, syempre, ang literacy, ang dali na lang niya, di ba? Kasi magpabasa ka lang diyan, may tanong ka lang diyan, that's, literacy. Pasok na agad ang literacy. Eh, kaso yung number, yung numeracy, paano kung mathematics? O siyempre pag-uusapan na numeracy na talaga ang mathematics. Eh, paano kapag ipapasok natin sa English? Ang lesson mo, adverbs of manner, past tense, simple tense. Yung wala talagang numeracy, yung bang wala naman talagang ipapasok na numbers, pero anong gagawin mo? 'Di ba yung reaction ko, natatawa ako. Ito yung natutunan ko based on my observation, based on my experience. Ang gawin natin, gumawa kayo ng kwento. Ayan. Eh di magpasok kayo ng may mga number-number diyan. Ako ganito yung ginawa ko. Di gumawa ako ng kwento dun sa English. Pagkatapos, pinasok ko dun sequencing. O di ba yung kwento, eh di ilagay nila yung tamang pagkakasunod-sunod. Eh di natuto sila sa first, second, third, fourth. Eto pa, sa Filipino, pwede rin yun. May mga kwento kayong gagawin. O sa isang buwan, ganyan, nagsimba si ano ng 4 na beses. O tanungin mo, sa isang buwan, ilang beses nagsimba? Eh paano kapag 2 buwan na? Ganon. Unang-una sa lahat, ano po ba yung topic ninyo? Napagod ako bigla. Sorry, sorry, sorry. Ayan, hihinga lang. So, yun nga po, pag sinabi nating numeracy, ayan, seryoso na tayo. So, dapat yung mga bata, natututo sila sa number skill, measurement, comparison, mga problem solving. Sa English, pwede yung mga chart, graphs, tables. Tapos, di ba, minsan may binasa sila. Ilan yung words na nabasa ninyo? Ilang sentence ang binasa ninyo? Ilang paragraph yung sa mga simpleng tanong pa lang ng ilan, that's a numeracy na po. Sa science, pwedeng pumasok yung mga measurement, weight, volume, estimation, prediction, mga data tables. Sa araling panlipunan, saan pwedeng ipasok? Paggamit ng timeline, year, decade, interpret nila yung mga simple maps. Basta ito lang yung natutunan ko talaga doon sa grade leader namin. Sabi niya, ma'am, paano mo lalagyan ng numeracy ito? Eh di gawa ka ng kwento. Tapos, pa-sequence ka. O kaya dun sa isang kwento na ginawa, ilan yung words? Tapos, pwede din kayong magtanong, kung ganito yung words, babawasan natin ng ganitong words, ilan yung matitira? Sa mga simpleng ganon, numeracy po yun. Sa EPP, budgeting activity, measuring ingredient, counting materials, yung computing cost. Sa MAPE, count bits, i-track ang score sa game, napakarami. Sa Pilipino, eto, dahil ito yung pinaka-tanong, no? Halimbawa, may kwento, ilan ang tauhan, ilan yung mga pangyayaring nabanggit, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari, ilan ang mga salitang nabanggit na ganito, pwede kang magpa-survey sa klase, yung mga role-play na palengke, yun nga, sequencing activity. Ako, yung recent ngayon, dun sa kaibigan ko, so sabi namin, paano namin ipapasok yung lesson, yung numeracy sa lesson niya, GMRC. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng kwento at dun kami magtatanong ng numeracy. Kasi basta magtanong lang kayo, ilan, gaano, pasok na po ang numeracy. Hindi naman sa lahat ng pagsasalita mo laging may numeracy, hindi po kailangan yon. At yun lamang po. Thank you po and God bless.